Mahilig ka ba sa mga kwentong puno ng pag-ibig, pagtataksil at hustisya? Bago magsimula ang kwento, mag-subscribe muna sa aming channel at maging bahagi ng aming pamilya. Ninakaw nila ang aking pamilya, ang pamana ng aking ama, at ang aking pagkatao. Habang ako'y nagmamakaawa sa malamig na ospital para sa aking anak, nagpapakasarap ang aking asawa't ang ahas kong pinsan sa luho ng aking pawis. Palamunin lang siya. Matigas na idinura ni Alvaro. Isang sampal ng katotohanan ang gumising sa aking pagkamartir. Mula sa abo ng aking pagkawasak, babangon akong walang awa upang bawiin ang La Esperanza. Hanggang saan ang kaya nilang bayaran? Pagdating ng aking paghihiganti, sawa na ako sa pagmumukha ni Isabel Clara. Isang palamunin na walang alam gawin, kundi ang magmukhang kawawa sa loob ng bahay na ito. Hinihintay ko na lang na malipat sa pangalan ko ang lahat ng ari-arian ng matanda. At pagkatapos noon, itatapon ko siya sa kalsada na parang basahang marumi. Ang boses ni Alvaro ay malamig, matigas, at walang bahid ng pag-aalinlangan. Bawat salitang lumalabas sa kanyang bibig ay tila mga punyal na humihiwa sa katahimikan ng madaling araw. Sa loob ng silid na yon, narinig ni Isabel ang malanding hagik-gik ni Clara, ang pinsang itinuring niyang kapatid at kinupkop sa ilalim ng sarili niyang bubong. Paano ang anak niyo, Daddy Alvaro? Baka naman mahalin mo pa rin ang nanay niya dahil kay Leo? Tanong ni Clara sa isang tono na puno ng pangungutya. Anak? Gagamitin ko si Leo para manatili siyang sunod-sunuran hanggat hindi ko pa nakukuha ang pirma niya. Pagkatapos, wala na akong pakialam kung saan silang lupalop mapunta. Ikaw lang ang mahal ko, Clara. Ikaw lang ang reyna ng buhay ko, sagot ni Alvaro, na sinundan ng tunog ng paglalapat ng mga labi na sapat na upang madurog ang anumang natitirang piraso ng puso ni Isabel. Sa kabilang panig ng pintuan, nakatayo si Isabel sa madilim na pasilyo, tila isang rebulto ng pait at pighati. Sa kanyang mga kamay ay bitbit niya ang isang tray na may mainit na sabaw ng sinigang at isang baso ng tubig. Pagkaing ilang beses niyang ininit habang hinihintay ang pag-uwi ng asawa mula sa trabaho. Ang kanyang mga daliri ay mag-aslaw, puno ng mga kalyo at maliliit na sugat mula sa buong hapon na pagtatahi ng mga borda sa Barong Tagalog na balak sanang ibenta ni Alvaro sa isang mahalagang kliyente. Ito ang mga kamay na nag-alaga kay Alvaro sa loob ng 10 taon. Ito ang mga kamay na naghugas ng kanyang mga paa, naglinis ng kanyang dumi at nagtiis sa lahat ng kanyang mga bulyaw at pang-iinsulto. Ngunit sa sandaling ito, ang tray na hawak niya ay tila naging kasing bigat ng isang bundok. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga tuhod, ang unti-unting pagkawala ng lakas ng kanyang mga bisig. Isang butil ng pawis ang gumulong sa kanyang noo, kasabay ng isang luhang hindi na niya napigilang kumawala. Hindi siya sumigaw, hindi siya nagmura. Ang pinakamasakit na sugat ay madalas na hindi naglalabas ng tunog. Ang kanyang lalamunan ay tila binasagan ng bubog, tuyong-tuyo at mahapdi. Bawat hininga niya ay tila isang pakikipagbuno sa hangin na naging kasing laswa ng pagtataksil na nasa loob ng silid na yon. Ang bango ng sinigang na kani-kanina lang ay simbolo ng kanyang pagmamahal ay naging amoy ng kamatayan para sa kanya. Dahan-dahang itinuon ni Isabel ang kanyang paningin sa sariling refleksyon sa malabo at lumang salamin na nakasabit sa pasilyo. Ang babaeng nakikita niya ay malayo sa masayahing dalaga na minahal ng kanyang ama noon. Malalim ang kanyang mga mata, maputla ang mga labi, at ang kanyang buhok ay nakapusod na lamang ng basta-basta upang hindi makaabala sa kanyang mga gawaing bahay. Isang palamunin. Iyon pala ang tingin sa kanya ng lalaking inalay niya ang buong buhay. Isang pabigat. Naalala niya ang mga salita ni Alvaro noong nakaraang buwan nang humingi siya ng pera para sa gamot ni Leo. Isabel, matuto kang magtipid. Hindi mo ba nakikitang nagpapakamatay ako sa trabaho para sa inyo? Wala kang ambag dito
kundi ang ubusin ang pera ko. Ang galam ng asawa, habang hinahagis ang ilang pirasong barya sa sahig. Pinulot niya ang mga baryang iyon ng nakaluhod, iniisip na marahil ay pagod lang ang asawa. Ngayon, napagtanto niya na ang perang ipinagkakait sa sarili niyang anak ay ginagastos pala sa mga alahas at luho ni Clara. Tumingin siya sa kanyang mga paa na walang sapin sa malamig na sahig. Ang bawat patak ng mainit na sabaw mula sa tray ay humahalik sa kanyang balat, ngunit hindi niya nararamdaman ang paso. Mas matindi ang apoy na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Ang kanyang isip ay tila isang pelikulang mabilis na bumabalik sa gabi nang mamatay ang kanyang ama. Naalala niya ang pagkataranta ni Alvaro, ang pagkawala ng mga mahahalagang papeles sa opisina at ang biglang pagbabago ng pamamalakad sa La Esperanza. Isang matalim na tanong ang dumaan sa kanyang isipan na tila isang kidlat sa gitna ng bagyo. Hanggang saan ang kasinungalingan ng lalaking ito? Kung kaya niyang ipagpalit ang kanyang asawa sa ilalim ng sarili nilang bubong, ano pa ang kaya niyang gawin sa alaala ng isang taong wala na? Dahan-dahang tumalikod si Isabel. Bawat hakbang niya palayo sa pintuang yun ay tila paglalakad sa ibabaw ng mga pako. Maingat niyang ibinalik ang tray sa kusina. Inilapag ito sa mesa nang walang anumang ingay. Ang katahimikan ng bahay sa oras na yon ay tila isang saksi sa kanyang pagkamartir na nauwi sa trahedya. Pumunta siya sa silid ni Leo at pinagmasdan ng kanyang anak na mahimbing na natutulog. Ang munting bata ay pawisan. Ang hininga ay mabigat dahil sa lagnat na ayaw bumaba. Hinaplos ni Isabel ang noo ng anak at doon, sa gitna ng kadiliman, ang kanyang pighati ay nagsimulang magbago ng anyo. Ang lamig sa kanyang mga kamay ay naging isang matigas na determinasyon. Ang kanyang mga luha ay natuyo, nagiwan ng mga tuyong bakas ng asin na tila mga guhit ng digmaan. Hindi niya kayang sumuko. Hindi siya pwedeng mamatay sa loob ng sarili niyang bahay habang ang mga ahas ay nagdiriwang. Kung ang tingin sa kanya ni Alvaro ay isang basahang marumi, ipapakita niya sa lalaking ito na ang basahang binaliwala niya ang siyang sasakal sa kanyang kasakiman. Sa labas, ang hangin ay humahampas sa mga dahon ng puno ng mangga. Lumilikha ng isang malungkot na awitin na tila nakikiramay sa kanya. Ngunit sa loob ng dibdib ni Isabel, ang tanging naririnig niya ay ang boses ni Alvaro na paulit-ulit na naglalaro sa kanyang pandinig. Itatapon ko siya sa kalsada na parang basahang marumi. Tumayo si Isabel sa harap ng bintana, nakatingin sa malayo kung saan ang langit ay nagsisimula ng magkulay ube. Ang umaga ay dumarating, ngunit alam niyang ang dilim na pinagdaanan niya sa gabing ito ay hindi kailanman mabubura ng kahit anong sikat ng araw. Isang matalim na buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang pangakong ibinulong niya sa hangin. Paano ko haharapin ang bukas habang ang taong natutulog sa tabi ko ay ang mismong demonyong kumitil sa aking pagkatao at dangal? Nanatili siyang nakatayo roon. Isang anino sa gitna ng nagbabagong liwanag habang ang tunog ng papalapit na mga hakbang ni Alvaro mula sa itaas ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Ang kanyang katawan ay naging matigas. Ang kanyang mukha ay naging isang maskara ng kawalang malay, ngunit sa kanyang kalooban, ang apoy ng La Esperanza ay nagsimula ng mag-alab. Hindi upang magbigay ng init, kundi upang tupukin ang bawat kasinungalingan na nagkulong sa kanya sa loob ng mahabang panahon. Malamig ang tubig na dumana sa mga palad ni Isabel, ngunit hindi nito kayang pawiin ang hapdi ng katotohanang sumampal sa kanya kagabi. Sa harap ng salamin sa banyo, pinagmasdan niya ang kanyang sarili. Ang bawat guhit sa kanyang mukha ay tila mapa ng 10 taong pagtitiis. Hinawakan niya ang kanyang leeg. Pakiramdam niya ay may mga kamay na nakasakal sa kanya. Mga kamay ni Alvaro na dati ay akala niya ay nagbibigay ng proteksyon, ngunit ngayon ay napatunayang mga kamay pala ng isang mamamatay tao ng dangal.
Isabel, nasaan na ang kape ko? Kanina pa ako naghihintay dito. Parang wala kang naririnig. Ang bulyaw ni Alvaro mula sa kusina ay bumasag sa katahimikan ng kanyang pag-iisip. Hindi ito ang boses ng isang asawang nagpapasalamat sa pag-aalaga. Ito ang boses ng isang Panginoon na kausap ang kanyang alipin. Dahan-dahang lumabas si Isabel, bit-bit ang kanyang maskara ng isang masunuring asawa. Sa hapagkainan, nakaupo si Alvaro habang binabasa ang dyaryo at sa tabi nito ay si Clara na nakasuot ng isang manipis na pantulog na tila hindi nahihiyang ipakita ang kanyang katawan sa harap ng asawa ng kanyang pinsan. Ang bango ng kape ay humahalo sa amoy ng mamahaling pabango ni Clara. Ang pabangong alam ni Isabel na binili gamit ang perang dapat ay para sa gatas ni Leo. Pasensya na, Alvaro. Medyo masama lang ang pakiramdam ko. Mahinang sagot ni Isabel habang inilalapag ang tasa. Napansin niya ang isang maliit na pulang kahon sa tabi ng plato ni Clara. Ang tatak nito ay mula sa isang tanyag na tindahan ng alahas sa loob ng mall. Masama ang pakiramdam o sadyang nagiging tamad ka na? Pagtataray ni Clara, sabay higop ng kape. Alam mo, Ate Isa, kung hindi mo kayang asikasuhin si Kuya Alvaro ng maayos, huwag mong isisi sa amin kung bakit palagi siyang mainit ang ulo. Look at you. Parang hindi ka na nag-aayos. Ang layo mo na sa Isabel na nakilala ko noon. Hindi sumagot si Isabel. Sa halip, ang kanyang paningin ay nakapako sa pulang kahon. Ano yan? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nangangatog. Lumingon si Alvaro. Ang kanyang mga mata ay puno ng inis. Iyan ang regalo ko kay Clara. Isang pasasalamat dahil siya ang tumutulong sa akin sa mga papeles sa opisina habang ikaw ay nakaupo lang dito at nagrereklamo. Bakit? May problema ba? Alvaro, iyan ba ang perang itinabi natin para sa operasyon ni Leo? Ang sabi mo sa akin, wala tayong sapat na pondo dahil mahina ang benta ng La Esperanza. Sabi ni Isabel, ang bawat salita ay tila may kasamang dugo na lumalabas sa kanyang puso. Tumayo si Alvaro at marahas na ibinaba ang dyaryo sa mesa. Nalumikha ng isang malakas na tunog na yumanig sa mga kagamitan. Pera ko ang ginamit ko riyan. Wala kang karapatang kwestiyunin ako. At itigil mo ang paggamit kay Leo para magmukha akong masama. Kung talagang mahal mo ang anak mo, sana ay nagtrabaho ka at hindi lang umasa sa akin. Ang gaslighting ni Alvaro ay tila isang laso na dahan-dahang pumapatay sa katinuan ni Isabel. Gusto niyang isumbat ang lahat ng narinig niya kagabi. Gusto niyang isampal sa kanila ang katotohanang alam na niya ang lahat, ngunit naalala niya ang kanyang anak. Kailangan niyang maging matalino. Sana ay naging masaya ka sa regalo mo, Clara. Matabang na sabi ni Isabel bago tumalikod patungo sa silid ni Leo. Habang naglalakad sa pasilyo, narinig niya ang tawanan ng dalawa sa likuran niya. Isang tawa na tila nagdiriwang sa kanyang pagkatalo. Pagpasok niya sa silid ng bata, agad niyang tiningnan ang itinatagong sobre sa loob ng cabinet ng kanyang anak. Ito ang kanyang emergency fund, ang perang pilit niyang pinag-ipunan mula sa maliliit na barya at mga sobrang sukli sa loob ng maraming taon. Balak niyang gamitin ito para sa mga gamot ni Leo ngayong araw dahil ang bata ay patuloy na nanghihina. Ngunit paghugot niya sa sobre, naramdaman niya ang kakaibang kagaanan nito. Mabilis niya itong binuksan. Walang natirang kahit isang piso. Ang lahat ng kanyang pinaghirapang ipunin ay naglaho. Isang matinding panginginig ang bumalot sa buong katawan ni Isabel. Hindi siya makapaniwala. Maging ang munting pag-asa para sa kanyang anak ay ninakaw ng sarili niyang asawa. Sa sandaling iyon, ang hininga ni Leo ay naging mabilis at mababaw. Ang bata ay nagsimulang dumaing sa sakit. Ang kanyang maliliit na kamay ay nakakapit sa kumot. Naghahanap ng ginhawa. Leo, baby, nandito si Mama. Bulong ni Isabel.
habang ang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang noo ng anak. Napakainit nito, tila isang baga na nagbababala ng panganib. Tumakbo siya pabalik sa kusina. Ang desperasyon ay mababasa sa kanyang buong mukha. Alvaro! Ang pera sa loob ng cabinet ni Leo. Nasaan? Kailangan nating dalhin ang bata sa ospital ngayon din. Mataas ang lagnat niya. Hindi man lang lumingon si Alvaro. Patuloy lang siya sa pag-uusap kay Clara tungkol sa kanilang mga plano para sa susunod na weekend. Ginasta ko na sa mas importanteng bagay. Huwag kang mag-alala. Gagaling din iyang anak mo. Bigyan mo lang ng tubig at pahingahin. Mas importante? Mas importante pa ba ang alahas ni Clara kaysa sa buhay ng anak mo? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang boses ay puno ng puot na hindi na niya kayang itago. Dito na lumapit si Alvaro, mabilis at marahas. Hinawakan niya ang panga ni Isabel at itinaas ito ng pilit. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit. Huwag na huwag mong itataas ang boses mo sa akin sa harap ng ibang tao. Ang perang yon ay kinuha ko dahil kailangan kong bayaran ang mga utang na ikaw ang may kasalanan dahil sa paggastos mo sa mga walang kwentang bagay para sa bahay na ito. Kung mamatay ang anak mo, ikaw ang sisisihin ko dahil hindi ka naging mabuting ina. Binitiwan ni Alvaro ang kanyang panga ng may kasamang tulak na naging dahilan upang mapaupo si Isabel sa sahig. Sa gitna ng kanyang pagkalugmok, narinig niya ang malakas na pag-iyak ni Leo mula sa kabilang silid. Isang iyak na puno ng sakit at pangangailangan. Ang tunog ng ulan na nagsimulang pumatak sa bubong ay tila mga luha ng langit na nakikiramay sa kanyang kawalan ng lakas. Tumayo si Isabel, hindi para lumaban sa pisikal, kundi para kunin ang kanyang anak. Binuhat niya ang nanghihinang bata at binalot ng kumot. Wala siyang pera, wala siyang sasakyan, at wala siyang matatakbuhan sa gitna ng tumitinding ulan. Habang papalabas siya ng pinto, hinarangan siya ni Clara. Saan ka pupunta, ate? Baka kung ano ang mangyari sa bata sa labas, lalo ka lang maging pabigat kay kuya. Tiningnan ni Isabel si Clara nang diretso sa mga mata. Ang lamig ng kanyang tingin ay sapat na upang mapaatras ang pinsan. Kapag may nangyaring masama sa anak ko, titiyakin ko na kayong dalawa ang unang magbabayad. Hindi lang ang bahay na ito ang kukunin ko sa inyo, kundi pati ang hininga nyo. Lumabas si Isabel sa gitna ng buhos ng ulan. Yakap-yakap ang kanyang anak. Ang bawat patak ng tubig na tumatama sa kanyang mukha ay tila humuhugas sa huling bahagi ng kanyang pagiging martir. Sa gitna ng dilim at lamig, nakita niya ang isang liwanag mula sa isang sasakyang papalapit. Ang sasakyang magdadala sa kanya sa isang landas na hindi na niya kailanman babalikan. Paano ko maililigtas ang aking anak kung ang taong dapat ay katuwang ko sa buhay ang siyang bumasag sa aking huling pag-asa? Sa loob ng sasakyang huminto sa harap niya, isang pamilyar na mukha ang lumitaw sa likod ng bintana. Isang mukha mula sa nakaraan na hindi niya inaasahang makikita sa oras ng kanyang pinakamatinding pangangailangan. Hindi sakit sa puso ang pumatay sa iyong ama, Isabel. Pinatay siya ng maling gamot at ng labis na tiwala sa maling tao. Ang mga salitang ito mula kay Gabriel ay tila isang kidlat na tumama sa gitna ng dibdib ni Isabel. Mas masakit pa kaysa sa lamig ng ulan na nanunuot sa kanyang mga buto. Sa loob ng puting sasakyan, habang mabilis silang bumabagtas patungo sa ospital, ang bawat patak ng ulan na humahampas sa bintana ay tila mga luha ng kanyang amang humihingi ng katarungan. Yakap ni Isabel ang nanghihinang katawan ni Leo. Ang bata ay tila isang munting ibon na nawawalan na ng hininga. Ngunit sa kabila ng takot para sa anak, ang isip ni Isabel ay pilit na bumabalik sa gabi ng kamatayan ng kanyang ama. Naalala niya ang itsura ni Alvaro, ang kunwaring pag-iyak nito, ang pagmamadali nitong ipalibing ang matanda, at ang mga gamot na bigla na lamang naglaho sa ibabaw ng mesa. Anong ibig mong sabihin, Gabriel?
Tanong ni Isabel, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa panghihina. Ang sabi ng doktor, heart attack ang ikinamatay ni Papa. Naroon si Alvaro. Siya ang nag-abot ng gamot. Lumingon sandali si Gabriel. Ang kanyang mga mata ay puno ng pait at pag-aalala. Iyon ang pinaniwala nila sa iyo. Noong gabing iyon, tinawagan ako ng iyong ama. Takot siya, Isabel. Sabi niya, may napansin siyang anomalya sa mga dokumento ng La Esperanza. Ngunit bago ko pa siya napuntahan, balita ng kanyang kamatayan ang sumalubong sa akin. At ang gamot na dapat ay nagligtas sa kanya, pinalitan iyon ng lason na dahan-dahang nagpapatigil sa tibok ng puso. Napahilig ang ulo ni Isabel sa sandalan ng upuan. Ang bawat hininga niya ay tila may kasamang bubog. Ang miro ng kanyang alaala ay unti-unting nabubuo, isang nakakatakot na larawan ng katotohanan. Habang siya ay abala sa pag-aalaga sa kanilang tahanan, habang siya ay nagpupuyat sa pagtatahi ng mga barong na ibinebenta ni Alvaro, ang lalaking katabi niya sa pagtulog ay ang mismong taong kumuha sa buhay ng kaisa-isang lalaking nagmahal sa kanya ng tapat. Ang miro ng bawat sakripisyo niya para kay Alvaro ay naging isang malaking kabalintunaan. Bawat haplos, bawat pagsisilbi, bawat mahal kita na binitiwan niya ay tila mga punyal na siya rin ang nagbaon sa sarili niyang dibdib. Pagdating sa ospital, mabilis na kinuha ng mga nurse si Leo. Sa gitna ng puting pasilyo na amoy gamot at kamatayan, naiwan si Isabel na nakatayo, basang-basa at nanginginig. Lumapit si Gabriel at walang salitang ipinatong ang kanyang tuyong jacket sa mga balikat ni Isabel. Isang maliit na kilos, ngunit sa loob ng 10 taon, ito ang unang pagkakataon na nakaramdam si Isabel ng tunay na pagkalinga. Isang pagkalit na hindi humihingi ng kapalit. Kailangan mong magpakatatag isa, malumanay na sabi ni Gabriel, para kay Leo at para sa hustisyang hinihingi ng iyong ama. Inabot ni Gabriel sa kanya ang isang maliit na plastic bag. Sa loob nito ay ang bote ng gamot na nakuha niya sa basurahan ng bahay ni na Isabel noong nakaraang linggo, nang minsang bumisita siya para sa mga papeles ng kumpanya. Ipinasuri ko na ito. Hindi ito gamot sa puso. Ito ay isang uri ng sedative na nakamamatay kapag hinalo sa iba pang kemikal. At ang reseta nito? Nakapangalan sa isang pekeng doktor na konektado kay Alvaro. Tiningnan ni Isabel ang bote. Ang kanyang mga kamay ay hindi na nanginginig sa takot, kundi sa galit na tila isang bulkang handang sumabog. Ang bawat alaala ng kanyang ama, ang mga tawa nito, ang mga pangarap nito para sa La Esperanza ay tila nilapastangan ng isang hayop na nagsuot ng maskara ng isang asawa. Isang matalim na sakit ang gumuhit sa kanyang puso nang makita niya sa di kalayuan ang pagdating ni Alvaro sa ospital. Kasama nito si Clara na nakakapit pa sa braso ng asawa niya habang nagpapanggap na nag-aalala. Ang kanilang presensya ay tila isang laso na dumudumi sa malinis na hangin ng ospital. Isabel! Bakit mo inalis ang anak ko sa bahay nang walang pahintulot ko? Ang bulyaw ni Alvaro habang papalapit. Hindi nito napansin si Gabriel sa dilim ng pasilyo. Alam mo bang pwedeng mamatay ang bata dahil sa kapabayaan mo? Tumingin si Isabel kay Alvaro. Sa unang pagkakataon, hindi siya yumuko. Hindi siya humingi ng paumanhin. Ang kanyang mga mata ay naging kasing talim ng mga kristal na nabasag. Ang tanging kapabayaan ko, Alvaro, ay ang hayaan kang makapasok sa buhay namin. Malamig na sagot ni Isabel. Ngunit tapos na ang oras ng pananahimik ko. Alam ko na ang ginawa mo sa tatay ko. Alam ko na kung anong klaseng lason ang ipinainom mo sa kanya. Saglit na natigilan si Alvaro. Ang kanyang muka ay namutla bago ito napalitan ng isang mapanuring ngisi. Anong pinagsasabi mo? Nababaliw ka na ba dahil sa puyat? Clara, tingnan mo ang pinsan mo. Mukhang kailangan na rin siyang ipasuri sa mga doktor dito. Tumawa ng mahina si Clara, isang tunog na tila kalansing ng mga barya
ng pagtataksil. Ate Isa, baka naman side effect lang iyan ng pagiging palamunin. Masyado mo na kasing dinidibdib ang paghihirap ni Kuya Alvaro. Sa sandaling iyon, ang pintuan ng emergency room ay bumukas. Lumabas ang doktor na may seryosong mukha. Ngunit bago pa man makapagsalita ang doktor, isang pulis ang sumunod sa kanya. Bit-bit ang isang logbook na naglalaman ng mga pangalan ng mga bumisita sa parmasya noong gabi ng kamatayan ng ama ni Isabel. Ano ang gagawin mo, Alvaro, kapag ang mga anino ng nakaraan mo ay nagsimula ng humakbang palabas ng kadiliman upang sakalin ka? Nanatiling nakatayo si Isabel sa pagitan ng kanyang nakaraan at ng kanyang hinaharap, habang ang hawak niyang bote ng gamot ay tila naging isang sandata na handa nang tumapos sa lahat ng kasinungalingan. Patawad po, Mama. Alvaro, patawad kung naging padalos-dalos ako kagabi. Masyado lang akong nag-alala para sa anak natin. Ang mga salitang ito ay tila mga mapapait na lason sa dila ni Isabel habang nakayuko siya sa harap ni na Alvaro at ng kanyang biyenan na si Doña Mercedes. Sa loob ng marangyang sala ng kanilang bahay, kung saan ang bawat dekorasyon ay binili mula sa pawis ng kanyang ama, kailangang lunukin ni Isabel ang kanyang dangal. Kailangan niyang isuot muli ang maskara ng isang mahina at sunod-sunuran na asawa upang hindi sila maghinala sa apoy na unti-unti nang tumutupok sa kanyang pagkatao. Mabuti naman at natauhan ka na, Isabel. Matigas na sabi ni Doña Mercedes habang humihigop ng tsa. Dapat lang na magpasalamat ka dahil hindi ka ipinakulong ni Alvaro sa pambabastos mo sa kanya sa harap ng maraming tao. Isang palamunin na tulad mo, wala kang karapatang magtaas ng boses. Tumango lamang si Isabel, ang kanyang mga mata ay nakapako sa sahig. Sa kalooban niya, binibilang niya ang bawat segundo ng kanyang pagtitiis. Nakita niya sa gilid ng kanyang paningin ang mapangaping ngisi ni Alvaro. Akala ng lalaki ay nagtagumpay muli ang kanyang gaslighting. Akala niya ay nabaon na naman sa takot ang kanyang asawa. Nang makaalis ang dalawa para sa isang pagtitipon, mabilis na kumilos si Isabel. Sa isang maliit at tago na cafe sa dulo ng bayan, naghihintay si Gabriel. Ang hangin sa loob ng cafe ay amoy kape at luma na papel. Isang paligid na nagbigay ng pansamantalang kalmante sa naguguluhang isip ni Isabel. Inilapag ni Gabriel ang isang makapal na folder sa mesa. Isa, nakuha ko ang kopya ng totoong testamento ng iyong ama. Hindi totoong naisalin na ang lahat ng co-fund o shares kay Alvaro. May isang kondisyon na nakasulat dito. Ang 30% ng La Esperanza ay mananatiling nakapangalan sa iyo at hindi ito pwedeng galawin ng iyong asawa nang walang pahintulot mo. Nanginig ang mga daliri ni Isabel habang hinahaplos ang papel. Doon, sa ibaba ng pahina, nakita niya ang pamilyar na lagda ng kanyang ama. Sa sandaling iyon, ang kanyang panginginig ay huminto. Ang bawat kurba ng tinta ay tila isang mensahe mula sa kabilang buhay, isang paalala na hindi siya iniwan ng kanyang ama na walang kalaban-laban. Ang kanyang ugnayan sa nakaraan ay naging sandigan ng kanyang lakas sa kasalukuyan. Ngunit may problema, Isa. Seryosong dagdag ni Gabriel. Kailangan nating mahanap ang sodo o ang pulang ledger ng iyong ama. Doon nakatala ang mga pangalan ng mga lihim na kasosyo at mga manggagawang tapat sa kanya. Kung makuha natin ang suporta nila, mawawalan ng kapangyarihan si Alvaro sa susunod na board meeting. Hahanapin ko yon, Gabriel. Kahit sa ang sulok ng bahay na yon, kukunin ko ang ebidensya. Determinadong sabi ni Isabel. Bago siya tumayo para umalis, naramdaman ni Isabel ang isang mainit na haplos sa kanyang manggas. Hindi ito isang mapang-angking hawak, kundi isang tahimik na pagsuporta. Tiningnan niya si Gabriel at nakita niya sa mga mata nito ang isang lalim ng malasakit na matagal na niyang hindi nararamdaman. Hindi ka nag-iisa sa laban na ito, Isa. Nandito ako. Hinding-hindi kita pababayaan, mahinang sabi ni Gabriel. Ang kanyang boses
ay tila isang balabal na nagbigay ng init sa nanlalamig na puso ni Isabel. Walang mali siya, walang ingay, isang purong koneksyon lamang ng dalawang kaluluwang nagnanais ng katarungan. Pag-uwi ni Isabel sa bahay, ang kadiliman ay bumalot na sa buong gusali. Ngunit habang papasok siya sa pintuan, isang himig ang dahan-dahang humaplos sa kanyang pandinig. Isang kanta na tila bumuhay sa mga multo ng kanyang kabataan. Mula sa silid ni Leo, narinig niya ang malambing na boses ni Clara. Ngunit hindi ito basta-bastang kanta. Ito ang oyayi o lullaby na tanging ang ina lamang ni Isabel ang kumakanta sa kanya noong bata pa siya. Isang himig na itinuro ni Isabel kay Clara noong akala niya ay tapat ang kanyang pinsan. Matulog na, aking mahal, huwag nang mag-alala. Ang kanta ni Clara na sinundan ng isang mapait na tawa habang hinahaplos nito ang ulo ng anak ni Isabel. Hindi mo na kailangan ng mama mo, Leo. Ako na ang bago mong ina. Ako na ang reyna ng bahay na ito. Ang bawat nota ng kanta ay tila mga karayom na tumutusok sa puso ni Isabel. Ang pagnanakaw ni Clara ay hindi lamang sa kanyang asawa at kayamanan, kundi pati na rin sa pinakabanal na bahagi ng kanyang pagkatao, ang kanyang pagiging ina at ang alaala ng kanyang sariling magulang. Napatigil si Isabel sa may pintuan. Ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa kanyang palad. Ang galit na nararamdaman niya ay hindi na lamang isang apoy, kundi isang malamig na yelo na handang pumatay sa sinumang humarang sa kanyang landas. Sino ang nagturo kay Clara ng lahat ng sikretong ito at hanggang saan ang kayang gawin ng babaeng ito upang tuluyang burahin ang bakas ni Isabel sa sarili niyang buhay? Nanatili siyang nakatayo sa dilim habang ang himig ng pagnanakaw ay patuloy na umaalingaw-ngaw sa pasilyo. Isang babala na ang bawat sulok ng kanyang tahanan ay naging isang mapanganib na bitag. Huwag mong dungisan ang uyayi ng aking ina, Clara. Ang boses mo ay hindi pag-ibig, kundi isang lason na pilit mong isinusubo sa aking anak. Ang mga salitang ito ay nanatili lamang sa isipan ni Isabel habang nakatayo siya sa labas ng silid ni Leo. Hindi siya pumasok. Sa halip, hinayaan niyang pumatak ang isang butil ng luha bago niya ito mabilis na pinunasan. Alam niya na ang bawat emosyon ay dapat niyang itago muna sa ilalim ng kanyang balat. Ang bahay na ito ay hindi na tahanan. Ito ay isang kuta ng mga kaaway at siya ang espiyang kailangang manatiling invisible. Kinabukasan, ang pananakop ng mga ahas ay naging mas lalong hayagan. Habang naghahanda si Isabel ng agahan sa kusina, pumasok si Doña Mercedes kasama si Clara na tila mga reynang naglalakad sa kanilang palasyo. Ngunit ang mas masakit sa paningin ni Isabel ay ang suot ni Clara, isang asul na bestidang sutla na huling regalo ng kanyang ama bago ito pumanaw. Masyadong masikip sa akin ang ibang damit mo, Ate Isa, kaya hiniram ko na lang itong luma mong dress. Mukhang hindi mo na rin naman ito kailangan dahil hindi ka na naman lumalabas ng bahay, sabi ni Clara habang iniikot ang sarili sa harap ni Isabel. Ang nangisi nito ay puno ng kamandag. Isabel, dalian mo ang pagluluto. Pagkatapos nito, linisin mo ang silid ni Clara. Masyadong abala ang batang ito sa pagtulong kay Alvaro sa kumpanya, kaya ikaw na ang gumawa ng mga gawaing bahay niya. Utos ni Doña Mercedes. Huwag kang tumunganga riyan na parang timang. Magpasalamat ka at pinapatuloy ka pa namin dito sa kabila ng kawalan mo ng silbi. Hindi kumibo si Isabel. Ang kanyang mga kamay na may hawak na sandok ay mahigpit na nakakuyom. Ang kanyang mga kuko ay tila ibinabaon niya sa sariling palad upang pigilan ang pagsigaw. Bawat salita ng kanyang biyenan ay tila mga latay sa kanyang likuran, ngunit tinanggap niya ang lahat ng nakayuko. Sa kanyang isip, ang bawat insulto ay isang utang na darating, ang araw na sisingilin niya ng may kasamang interes. Pagdating ng tanghali, nagdahilan si Isabel na kailangang mamili
ng mga kagamitan para sa bata. Ito ang tanging pagkakataon na makalabas siya ng bahay ng hindi pinaghihinalaan. Sa isang maliit na tindahan ng mga gamit sa sining, muli niyang nakatagpo si Gabriel. Ang presensya ni Gabriel ay tila isang malinis na hangin sa gitna ng maruming usok ng kanyang tahanan. Inanyayahan siya nito sa isang maliit na sulok ng tindahan. Walang salitang itinulak ni Gabriel ang isang mainit na linang tsaa na may amoy ng mansanilya patungo sa kanya. Ang init ng tasa sa kanyang malamig na mga daliri ay tila isang yakap na matagal na niyang hinahanap. Nalaman ko mula sa aking mga espiya sa La Esperanza na nagsimula na si Clara na magtanggal ng mga tauhan. Ang mga matatandang artesano na tapat sa iyong ama ay isa-isang pinapalitan ng mga bagong empleyado na kontrolado ni Alvaro. Seryosong pahayag ni Gabriel. Bukod pa rito, may nakita akong mga dokumento na nagpapatunay na ang pondo ng kumpanya ay unti-unting inililipat sa isang personal na account sa Palawan. Uminom si Isabel ng tsa. Ang bawat lagok ay tila nagbibigay sa kanya ng panibagong lakas. Alam ko kung bakit nila ginagawa yon, Gabriel. Gusto nilang ubusin ang lahat bago pa man ako makakilos. Pero hindi sila magtatagumpay. May nabanggit si Doña Mercedes kagabi tungkol sa isang pangalawang testamento na hindi pa raw naisisiwalat. Pakiramdam ko, iyon ang susi sa lahat. Napatigil si Gabriel, ang kanyang mga mata ay naningkit. Kung totoo ang sinasabi ng iyong biyenan, malaking panganib ang kinakaharap mo. Gagawin nila ang lahat para makuha ang testamentong iyon bago mo pa ito mahanap. Inilapag ni Isabel ang tasa, ang panginginig ng kanyang mga kamay ay tuluyan ng nawala. Hahanapin ko ang testamentong iyon at hahanapin ko ang lihim na vault ni Papa. May isang lugar sa lumang library na palaging binabalikan ni Papa noong nabubuhay pa siya. Doon ako magsisimula. Ngunit sa gitna ng kanilang pag-uusap, biglang tumunog ang telepono ni Isabel. Ang boses sa kabilang linya ay puno ng takot. Ang boses ng kanilang katulong na si Nanay Susing. Ma'am Isabel, bumalik na ho kayo rito. Si Leo ho. Bigla na lang nawalan ng malay. Ayaw ho tumawag ng ambulansya ni Ma'am Clara. Sabi niya ay nag-iinarte lang daw ang bata. Ang mundo ni Isabel ay tila huminto sa pag-ikot. Ang tasa ng tsaa ay muntik nang mahulog mula sa kanyang kamay. Ang takot na nararamdaman niya para sa kanyang anak ay mas matindi kaysa sa anumang galit na nararamdaman niya para kay Alvaro. Mabilis siyang tumayo. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na naghahatid ng babala ng kamatayan. Habang nagtatakbo siya palabas, naramdaman niya ang pagsunod ni Gabriel. Ang mabibigat na hakbang nito na tila nangangakong hindi siya iiwan sa oras ng sakuna. Sino ang magliligtas kay Leo kung ang mga taong nasa loob ng bahay ay mas piniling panoorin ang kanyang paghihirap kaysa magbigay ng tulong? Nanatili ang imahe ng kanyang anak sa kanyang isipan, ang munting batang walang malay, habang ang mga ahas ay patuloy na nagdiriwang sa ibabaw ng kanyang pagdurusa. Ang bawat segundo ng kanyang paglalakbay, pauwi ay tila isang taon ng pagdurusa, isang karera laban sa oras na maaring tumapos sa lahat ng kanyang ipinaglalaban. Mamatay na ang anak mo, Isabel, kung patuloy kang aasa sa lalaking walang puso. Ang boses ni Gabriel sa loob ng kotse ay tila isang malupit na paalala, ngunit punong-puno ng katotohanan. Habang mabilis silang humaharurot patungo sa ospital, ang bawat hininga ni Leo na karga-karga ni Isabel ay tila isang manipis na sinulid na malapit ng maputol. Ang bata ay maputla, ang kanyang mga labi ay nagkukulay ube, at ang kanyang munting katawan ay tila isang tuyong dahon na walang kalaban-laban sa hangin. Sa loob ng emergency room, ang paligid ay puno ng amoy ng gamot at ang mahina, ngunit nakakabinging tunog ng mga makina na nagbabantay sa bawat tibok ng puso ng mga pasyente. Hindi mapakali si Isabel. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig habang hinahaplos ang buhok ng anak.
Maya-maya ay lumabas ang doktor. Ang mukha ay seryoso at bakas ang pagmamadali. Kailangan siyang maoperahan sa lalong madaling panahon, Mrs. Santiago. May komplikasyon sa kanyang kondisyon na hindi na pwedeng idaan sa gamot lang o. Ngunit kailangan niyo munang magbayad ng deposito para sa operasyon at sa mga kagamitang gagamitin, paliwanag ng doktor. Ang halagang binanggit ng doktor ay tila isang malaking pader na humarang sa landas ni Isabel. Ito ang halagang alam niyang nasa kanilang family savings, ang perang pinaghirapan ng kanyang ama at itinabi para sa kinabukasan nila. Eksaktong pagkatapos ng usapan, dumating si Alvaro. Kasunod niya si Clara, na tila balisa, ngunit ang mga mata ay masayang nagmamasid sa paligid. Lumapit si Isabel sa kanyang asawa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagsusumamo. Alvaro, kailangan ni Leo ng operasyon ngayon din. Ang deposito, ang savings natin. Kailangan nating ilabas para mailigtas ang anak natin, sabi ni Isabel. Ang kanyang boses ay nanginginig sa takot. Tumingin si Alvaro sa kanya, ngunit walang bahid ng pag-aalala ang kanyang mga mata. Sa halip, ang kanyang mukha ay naging kasing tigas ng bato. Savings? Isabel, wala na tayong savings. Ginamit ko na ang pera para sa deposito ng bagong sasakyan ng kumpanya. Kailangan yon para sa mga delivery ni Clara. Mas mahalaga ang takbo ng negosyo kaysa sa pag-iinarte ng batang yan. Gagaling din siya, huwag kang praning. Ang bawat salita ni Alvaro ay tila isang sampal na yumanig sa buong pagkatao ni Isabel. Hindi niya mapaniwalaan na ang buhay ng sarili nitong anak ay mas mababa ang halaga kaysa sa isang sasakyang gagamitin ng kanyang kabit. Sasakyan? Mas mahalaga ang sasakyan kaysa sa buhay ni Leo? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang galit ay tuluyan ng sumabog. Alvaro, anak mo siya. Dugot laman mo siya. Anak ko? Kung talagang mahal mo siya, sana ay nagtabi ka ng sarili mong pera. Huwag mong isisi sa akin ang pagiging inutil mo. Bulyaw ni Alvaro. Ang kanyang gaslighting ay tila isang latay na tumatama sa puso ni Isabel. Dito na nawalan ng pride si Isabel. Ang pagiging ina niya ang nanaig. Sa gitna ng mataong pasilyo ng ospital, dahan-dahan siyang lumuhod sa harap ni Alvaro. Ang kanyang mga tuhod ay humalik sa malamig na sahig. Ang kanyang mga palad ay nakasara habang nakatingala sa lalaking itinuring niyang mundo. Pakiusap, Alvaro. Lumuluhod ako sa harap mo. Kunin mo na ang lahat sa akin. Huwag lang ang buhay ni Leo. Ibigay mo ang pera para sa operasyon. Kahit maging alipin mo ako habang buhay, gagawin ko. Pakiusap, iligtas mo ang anak natin. Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy, bumabasa sa sapatos ni Alvaro. Ngunit si Alvaro ay tumalikod lamang. Si Clara naman ay lumapit ng bahagya, yumuko, at bumulong sa tenga ni Isabel sa isang paraang tanging siya lang ang makakarinig. Sayang ang ganda mo, Ate Isa, pero ang luha ng talunan walang halaga sa amin. Isang tunog ng malakas na pagtapak ng sapatos ang narinig ni Isabel habang naglalakad palayo ang dalawa. Nanatili siyang nakaluhod, durog at walang kalaban-laban. Ang katahimikan sa pasilyo ay tila isang saksi sa kanyang pinakamababang sandali. Ngunit bago pa man siya tuluyang lamunin ng dilim ng kawalan ng pag-asa, naramdaman niya ang isang pares ng matitibay na kamay na bumuhat sa kanya mula sa sahig. Si Gabriel, ang kanyang mga mata, ay nag-aapoy sa galit para kay Alvaro, ngunit puno ng lambing para kay Isabel. Tumayo ka, Isa. Hindi kailangan ng anak mo ang ama na tulad niya. At hindi mo kailangang lumuhod sa isang demonyo. Mahinang sabi ni Gabriel. Inabot ni Gabriel ang kanyang credit card sa nurse na nasa counter. Bayad na ang lahat ng kailangan para sa operasyon ni Leo. Gawin niyo ang lahat para mailigtas ang bata. Tiningnan ni Isabel si Gabriel. Ang kanyang puso ay tila nakaramdam ng isang mainit na liwanag sa gitna ng malamig na gabi. Sa sandaling iyon, ang kanyang pasasalamat
ay naging isang sumpa laban kay Alvaro. Ang kanyang pagluhod ay ang huling pagkakataon na ibinigay niya para sa lalaking iyon. Habang pinapanood niya ang pagtulak sa kama ni Leo patungo sa operating room, ang bawat patak ng luha ni Isabel ay naging kasing tigat ng bakal. Ang Bam Kuanoy daw ay naging liyab ng paghihiganti. Ano ang kayang gawin ng isang inang kinalimutan na ang sariling dangal para sa kanyang anak? Kapag ang tanging natitira sa kanya ay ang puot na hatid ng isang pagtataksil, nanatiling nakatayo si Isabel, nakatingin sa saradong pinto ng operating room, habang ang anino ni Gabriel sa kanyang likuran ay tila isang kuta na handang protektahan siya sa anumang dumarating na bagyo. Ang bawat paso sa balat ay may dalang hapdi, ngunit ang pasong nararamdaman ni Isabel sa kanyang palad ay tila isang malamig na haplos lamang kumpara sa apoy ng galit na tumutupok sa kanyang kaluluwa. Habang ang kanyang anak na si Leo ay nakikipaglaban para sa buhay sa loob ng operating room, bumalik si Isabel sa bahay upang kumuha ng mga gamit, ngunit ang nadatnan niya ay ang huling yugto ng pagnanakaw sa kanyang pagkatao. Sa gitna ng sala, nakatayo si Clara sa harap ng losyoy. Ang liwanag ng apoy ay sumasayaw sa kanyang mukha, na nagbibigay ng isang demonyong anyo sa kanyang mangisi. Hawak niya ang isang lumang kwaderno na may pulang balat, ang sodo ng ama ni Isabel. Sayang naman ang mga alaala ng matanda, Ate Isa, pero dahil pabigat na ito kay Kuya Alvaro, mas mabuting maging abo na lang, sabi ni Clara bago dahan-dahang bitawan ang kwaderno patungo sa naglalagablab na apoy. Hindi nag-isip si Isabel. Sa isang iglap, tila bumalik ang lahat ng lakas na nawala. Sa kanya sa loob ng 10 taon, isinawasaw niya ang kanyang kamay sa mainit na baga. Binaliwala ang tunog ng nasusunog na balat at ang amoy ng usok. Mabilis niyang hinablot ang kwaderno bago ito tuluyang lamunin ng apoy. "Ano ba? Nababaliw ka na ba?" Sigaw ni Clara. Ang kanyang muka ay namutla sa takot habang nakatingin sa nangingitim at tila nalulutong na balat ng kamay ni Isabel. Hindi sumigaw si Isabel, hindi siya dumaing. Ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Clara, isang tingin na punong-puno ng kamatayan. Dahan-dahan niyang kinuha ang isang gunting sa pananahi na nasa ibabaw ng mesa. Sa isang mabilis na galaw, hinawakan niya ang kwelyo ng suot na damit ni Clara at itinulak ito sa pader. "Makinig ka sa akin, Clara. Ang bawat luhang pumatak sa akin, bawat sentimong ninakaw niyo sa anak ko, at bawat lapastangang ginawa niyo sa alaala ng tatay ko, sisingilin ko yon." Ang bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang galing sa hukay. "Huwag mong subukan ng isang inang wala nang mawawala, dahil baka bago pa mag-umaga, ang buhok mo naman ang sunugin ko sa apoy na yan." Sa isang marahas na hiwa, ginupit ni Isabel ang laylayan ng mamahaling damit ni Clara. Ang tunog ng telang napupunit ay tila isang babala ng paparating na pagkawasak. Napaatras si Clara. Nanginginig ang buong katawan. Hindi makapaniwala na ang mahinang si Isabel ay naging isang halimaw sa harap niya. Pumunta si Isabel sa lababo at binuksan ang gripo. Hinayaan niyang dumanas ang malamig na tubig sa kanyang nasunog na palad. Ang singaw na lumalabas sa kanyang balat ay tila simbolo ng kanyang muling pagkabuhay. Hindi siya nakaramdam ng sakit. Ang tanging nararamdaman niya ay ang tibok ng kanyang puso na tumitibok na ngayon para sa katarungan. Binuksan niya ang bahagyang nasunog na kwaderno. Maraming pahina ang naging abo. Ngunit sa huling bahagi, nakita niya ang isang pangalan na may salong guhit. Mang Tonyo. Ito ang taong nabanggit ni Gabriel na maaaring may alam sa tunay na nangyari sa gabi ng kamatayan ng kanyang ama. Eksaktong pagkatapos niyang itago ang kwaderno sa loob ng kanyang damit, ang tunog ng marahas na pagbukas ng pinto ay yumanig sa buong bahay. Pumasok si Alvaro. Ang kanyang muka ay pulang-pula sa galit. "Isabel, anong ginawa mo kay Clara?"
Sigaw ni Alvaro habang tinitingnan ang nanlulumong kabit. Wala ka na talagang kahihiyan. Akala mo ba dahil tinulungan ka ng Gabriel na yon ay may karapatan ka na rito? Naglakad si Alvaro patungo kay Isabel. Ang kanyang kanang kamay ay nakataas, handang ilapat ang isang marahas na palad sa mukha ng kanyang asawa. Ang hangin ay tila tumigil sa pagdaloy habang hinihintay ang pagbagsak ng kamay ni Alvaro. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pumikit si Isabel. Hindi siya umiwas. Nanatiling nakatingala ang kanyang mukha, ang kanyang mga mata ay nanunuot sa kaluluwa ni Alvaro. Tila hinahamon ng lalaki na ituloy ang kanyang gagawin. Itutuloy mo ba ang sampal na yan, Alvaro? O matatakot ka sa apoy na nakikita mo sa mga mata ng babaeng binaliwala mo? Nanatili silang dalawa sa gitna ng sala, isang tensyon na handang sumabog sa anumang sandali. Habang ang anino ng pagtataksil ay unti-unting nilalamon ng liwanag ng isang bagong katapangan. Nanatiling nakataas ang kamay ni Alvaro sa hangin, tila isang sumpa na hindi maituloy. Sa loob ng 10 taon, ang takot sa kanyang mga mata ang palaging nagpapasuko kay Isabel. Ngunit sa pagkakataong ito, ang nakita niya ay ang sarili niyang takot na nakasalamin sa mga mata ng kanyang asawa. Ang panginginig ng mga daliri ni Alvaro ay hindi dahil sa galit, kundi dahil sa kawalan ng kontrol. Sige, Alvaro, ituloy mo. Saktan mo ako sa harap ng lahat ng kasalanang ginawa mo. Ang hamon ni Isabel, ang kanyang boses ay malamig at matatag, na tila isang batong hindi matitinag ng agos. Ngunit tandaan mo ito, bawat latay na ibibigay mo sa akin ay magiging ebidensya sa korte na kukuha sa iyo ng lahat ng ninakaw mo. Dahan-dahang ibinaba ni Alvaro ang kanyang kamay. Ang kanyang mukha ay namutla at napalitan ng isang mapanuring ngisi upang itago ang kanyang pagkapahiya. Nababaliw ka na talaga, Isabel. Ang Gabriel na yon, siya ba ang nagtuturo sa iyo ng mga kalokohang ito? Baka naman pati ang higaan ko ay ipinagpapalit mo na sa kanya. Hindi sumagot si Isabel. Ang mga ganitong salita ay wala nang talab sa kanya. Sa halip, kinuha niya ang kanyang bag at ang nasunog na pulang kwaderno at dire-diretsyong lumabas ng bahay. Ang tunog ng pagsasara ng pinto ay tila isang dambuhala na naghihiwalay sa kanyang nakaraan at sa kanyang bagong simula. Sa labas ng ospital, naghihintay si Gabriel. Ang liwanag ng mga bituin ay sapat na upang makita ang pag-aalala sa kanyang mukha. Nang mapansin niya ang balot ng puting tela sa kamay ni Isabel, mabilis siyang lumapit at maingat na hinawakan ang kanyang pulso. Isa, anong nangyari? Nasunog ka ba? Tanong ni Gabriel. Ang kanyang boses ay puno ng pagsisisi na tila ba kasalanan niya ang bawat sugat na natatamo ni Isabel. Kailangan nating mahanap si Mang Tonyo, Gabriel. Siya ang huling piraso ng puzzle. Sagot ni Isabel, binaliwala ang sariling sakit. Inakay siya ni Gabriel patungo sa sasakyan. Sa loob ng tahimik na biyahe patungo sa probinsya ng Laguna, kung saan balitang nagtatago ang dating hardinero ng kanyang ama, ang katahimikan ay naging isang lunas para kay Isabel. Ang bango ng piniscented na air freshener sa kotse ni Gabriel ay humahalo sa amoy ng ulan sa labas, na nagbibigay ng isang pakiramdam ng seguridad na matagal nang ipinagkait sa kanya. Sandali lang, sabi ni Gabriel habang itinitigil ang sasakyan sa isang maliit na tindahan sa gilid ng daan. Bumalik siya, pagkaraan ng ilang minuto, bitbit ang isang mainit na baso ng tsa at isang maliit na pakete ng gamot. Uminom ka muna. Alam kong hindi ka pa kumakain mula kaninang umaga. Malumanay na sabi ni Gabriel. Habang iniinom ni Isabel ang tsa, dahan-dahang kinuha ni Gabriel ang nasunog niyang kamay. Napansin ni Isabel ang pag-iingat sa bawat kilos ng lalaki. Ang paraan ng paglalagay nito ng ointment sa kanyang paso ay tila isang banal na seremonya. Ang haplos ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang balat ay nagpadala ng isang kakaibang init sa kanyang puso. Isang uri ng kilig na hindi bastos, kundi punong-puno ng paggalang at pagkalinga. Bakit mo ito ginagawa, Gabriel?
Bakit mo ako tinutulungan sa kabila ng lahat ng panganib? Tanong ni Isabel habang nakatitig sa lalaking seryosong ginagamot ang kanyang sugat. Tumingin si Gabriel sa kanya. Ang kanyang mga mata ay tila mga payapang lawa. Dahil ang isang babaeng marunong magmahal at magsakripisyo ay hindi nararapat na tapakan ng kahit sino. At dahil matagal na kitang gustong protektahan, Isa, hindi lang bilang anak ng aking mentor, kundi bilang ang babaeng hinahangaan ko mula pa noon. Ang pagtatapat na yon ay tila isang dahan-dahang pag-fade ng mundo sa paligid nila. Sa loob ng ilang segundo, nawala ang galit, nawala ang la esperanza, at nawala ang paghihiganti. Mayroon lamang dalawang taong nagkakaintindihan sa gitna ng dilim. Nakarating sila sa isang maliit na dampa, sa dulo ng isang palayan. Doon nila natagpuan si Mang Tonyo, isang matandang lalaking may mga matang puno ng takot. Sa simula, ay ayaw nitong magsalita. Ngunit nang makita ang pulang kwaderno ng kanyang dating amo, bumigay ang matanda. Narinig ko silang nag-aaway nung gabing iyon, Ma'am Isabel. Bulong ni Mang Tonyo habang nanginginig ang mga kamay. Hinihingi ng tatay mo ang mga susi ng vault dahil nalaman niyang ninanakawan siya ni Alvaro. Nang atakihin sa puso ang tatay mo, nakita ko si Alvaro sa bintana. Hawak niya ang gamot. Tiningnan niya lang ang tatay mo na hirap huminga hanggang sa mawalan ito ng malay. At pagkatapos, pinalitan niya ang bote sa ibabaw ng mesa. Ang kumpirmasyong yun ay tila isang malaking pader na gumuho sa ibabaw ni Isabel. Ang katotohanan ay mas masakit pa kaysa sa kanyang inaakala. Ang kanyang asawa ay hindi lamang isang magnanakaw. Siya ay isang masamang tao na pinanood ang kamatayan ng kanyang biyenan para sa pera. Mabilis silang bumalik sa Maynila. Bit-bit ang sinumpaang salaysay ni Mang Tonyo. Ang pag-asa ay nagsisimula nang sumikat sa puso ni Isabel. Ngunit pagdating niya sa ospital, ang kanyang mundo ay muling nianig ng isang malakas na dagok. Sa harap ng silid ni Leo, nakita niya ang mga nurse na balisa. Ang kama ng kanyang anak ay walang laman. Ang bintana ay nakabukas. At ang mga gamit ng bata ay nagkalat sa sahig. Nasaan ang anak ko? Sigaw ni Isabel. Ang kanyang buhok katarungan ay muling napalitan ng takot ng isang ina. Ma'am, dumating po si Mr. Santiago, kasama ang mga lalaking nakauniforme. Sabi niya ay ililipat daw ang bata sa ibang ospital sa probinsya para sa mas mabuting pag-aalaga. Hindi po namin sila mapigilan dahil may dala silang mga papeles. Sagot ng isang nurse na halos maiyak sa takot. Isang matalim na ngisi ang bumalatay sa mukha ni Isabel sa gitna ng kanyang pagluha. Alam niya ang laro ni Alvaro. Ginagamit nito ang kanyang anak upang pasukuin siya. Ngunit ang hindi alam ni Alvaro, ang pagkuha niya kay Leo ang siyang tuluyang tatapos sa anumang natitirang awa sa puso ni Isabel. Saan mo dinala ang aking anak, Alvaro? Dahil sa sandaling mahanap kita, sisiguraduhin kong ang rehas ng kulungan ang magiging huling tahanan mo. Nanatili si Isabel na nakatayo sa gitna ng bakanteng silid, habang ang tunog ng papalayo na koy ng ambulansya ay tila isang hamon na tinatanggap niya ng buong tapang. Baliw na yata talaga si Isabel. Isipin mo, inilabas ang anak sa ospital nang walang paalam. At ngayon ay kung ano-anong kwento ang ikinakalat tungkol kay Alvaro. Ang mga bulong na ito ay tila mga huni ng mga kuliglig sa paligid ni Isabel habang naglalakad siya patungo sa opisina ng La Esperanza. Ang bawat sulyap ng mga kapitbahay at dating kakilala ay puno ng paghatol at pangungutya. Ito ang laro ni Clara, ang gamitin ng tsismis upang dumihin ang kanyang pangalan at gawin siyang isang hindi mapagkakatiwalaang ina sa mata ng lipunan. Ang bawat tawa at bulungan ay tila mga maliliit na bato na ipinupukol sa kanyang likuran. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi niya ito naramdaman. Ang bawat hakbang ni Isabel ay puno ng katiyakan. Ang tunog ng kanyang mga takong sa semento ay tila isang martsa ng digmaan. Sa loob ng isang madilim na opisina,
Iniabot ni Gabriel kay Isabel ang isang puting sobre. Nakuha ko na ang kailangan natin, Isa. Ang doktor na nag-issue ng ultrasound ni Clara ay may itinatagong sikreto. Hindi siya buntis. Ang mga larawang ipinakita niya kay Alvaro ay ninakaw lamang mula sa record ng ibang pasyente. Isang malamig na ngiti ang dumaan sa mga labi ni Isabel. Gusto niyang maglaro ng pamilya-pamilyaan? Ibibigay ko sa kanya ang dula-dulaang hindi niya malilimutan. Inanyayahan ni Isabel si Clara sa isang mamahaling kafe sa gitna ng lungsod. Ang paligid ay puno ng bango ng mamahaling kape at ang malambing na tugtog ng piano, isang sibilisadong tagpuan para sa isang hindi sibilisadong pagtatapat. Dumating si Clara na tila isang reyna, nakasuot ng bagong alahas at may dalang kayabangan na tila siya na ang nagmamay-ari ng mundo. Bakit mo ako gustong kausapin, Ate Isa? Kung hihingi ka muli ng pera para kay Leo, pasensya na pero sinagad mo na ang pasensya ni Alvaro. Simula ni Clara habang dahan-dahang iniinom ang kanyang iced latte. Hindi kumibo si Isabel. Sa halip, dahan-dahan niyang inilapag ang sobre sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng papel na sumayad sa kahoy ay tila isang babala ng paparating na bagyo. Buksan mo, Clara. Isang regalo para sa magiging anak mo. Nang makita ni Clara ang laman ng sobre, ang kanyang mukha ay agad na namutla. Ang pagiging mapang-api sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang matinding takot. Ang kanyang mga kamay ay nagsimulang manginig na naging dahilan upang tumunog ang yelo sa loob ng kanyang baso. Paano? Saan mo nakuha ito? Nauutal na tanong ni Clara. Hindi mahalaga kung paano ko nakuha yan. Ang mahalaga ay kung ano ang gagawin ni Alvaro kapag nalaman niyang niloloko mo lang siya. Ang bulong ni Isabel, ang kanyang boses ay tila isang talim ng kutsilyo na dahan-dahang humihiwa sa leeg ni Clara. Akala mo ba ay ikaw lang ang marunong maglaro ng marumi? Pinagkatiwalaan kita, Clara. Itinuring kitang kapatid. Pero ang ahas na tulad mo, hindi dapat kinukupkop, kundi pinuputulan ng ulo. Anong gusto mong gawin ko? Huwag mong sasabihin kay Alvaro, pakiusap. Ang pagmamakaawa ni Clara, ang kanyang boses ay halos pabulong na dahil sa takot. Tumayo si Isabel. Ang kanyang tindig ay puno ng dignidad na matagal na niyang ipinagkait sa sarili. Ibalik mo sa akin si Leo. Ngayon din, sabihin mo kay Alvaro na ibalik ang anak ko sa akin. O sisiguraduhin kong sa kalsada, kapupulutin bago lumubog ang araw. Tapos na ang pagiging martir ko, Clara. Ang Isabel na kilala mo ay nabaon na kasama ng aking ama. Umalis si Isabel sa cafe nang hindi lumingon. Ang kanyang bawat hakbang ay tila pagyakap sa isang bagong kalayaan. Sa labas, naghihintay si Gabriel sa gilid ng sasakyan. Nang makita niya ang matapang na anyo ni Isabel, dahan-dahan niyang kinuha ang baso ng malamig na tubig at inabot ito sa kanya. Ang kanilang mga daliri ay nagkadikit ng bahagya, isang init na naghatid ng lakas at katiyakan. Nagawa mo na ang unang hakbang, Isa, pero alam mong hindi papayag si Alvaro ng ganoon kadali. Paalala ni Gabriel. Alam ko, Gabriel, pero ang galit ng isang ina ay mas matindi kaysa sa takot ng isang kriminal, sagot ni Isabel. Samantala, sa loob ng bahay nagngangalit si Clara sa galit at takot. Agad niyang tinawagan si Alvaro habang tumatangis ng peke. Ang bawat hikbi niya sa telepono ay tila mga patak ng lason na dahan-dahang pumapasok sa tenga ni Alvaro. Alvaro, natatakot ako. Pinuntahan ako ni Isabel at pinagbantaan ang buhay ng magiging anak natin. Sabi niya ay papatayin niya ako kung hindi mo siya hahayaang bumalik dito at kunin ang lahat ng ari-arian mo. Baliw na siya, Alvaro. Kailangan mo na siyang palayasin sa buhay natin bago pa siya makagawa ng masama. Ang boses ni Alvaro sa kabilang linya ay naging kasing mabigat ng isang paparating na dilubyo. Huwag kang mag-alala, Clara. Ngayong gabi, sisiguraduhin kong wala na siyang babalikang tahanan. Habang ang ulan
ay nagsisimulang pumatak ng malakas. Ang bawat patak nito sa bubong ay tila isang paalala ng paparating na huling pagtutuos. Ano ang gagawin mo, Isabel, kapag ang pintuan ng bahay mo ay tuluyan ng isinara sa harap mo, habang ang anak mo ay nananatiling bihag ng isang lalaking walang kaluluwa? Nanatili ang katahimikan sa paligid ni Isabel habang nakatingin sa madilim na langit. Batid na ang pinakamalakas na bagyo ay hindi ang nasa labas, kundi ang paparating na gabi ng kanyang huling pagluhod at unang pagbangon. Lumabas ka sa pamamahay ko, Isabel. Hindi ko kailangan ng isang baliw at mamamatay taong asawa sa ilalim ng bubong na ito. Ang bulyaw ni Alvaro ay tila isang malakas na kulog na yumanig sa buong kabahayan, kasunod ng marahas na pagtapon ng isang maleta sa labas ng pintuan. Ang maleta ay bumagsak sa maputik na lupa, dahilan upang bumukas ito at kumalat ang ilang piraso ng luma at sarn na damit ni Isabel. Sa gitna ng malakas na buhos ng ulan, ang bawat piraso ng tela ay tila mga basang pakpak ng isang ibong hindi na makalipad. Sa itaas ng hagdan, nakatayo si Doña Mercedes. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagkamuhi habang nakatingin sa kanyang minugang babae. Dapat lang sa'yo yan, Isabel. Masyado kang naging ambisyosa. Akala mo ba ay maniniwala kami sa mga imbento mong kwento laban kay Clara? Isang palamunin na tulad mo, dapat lang na mabulok sa kalsada. Lumingon si Isabel sa paligid. Sa likod ng mga kurtina ng kanilang mga kapitbahay, nakikita niya ang mga aninong nagmamasid, ang mga matang puno ng tsismis at panghuhusga. Ang kahihiyang nararamdaman niya ay tila isang lason na dahan-dahang gumagapang sa kanyang balat. Mas masakit pa kaysa sa lamig ng ulan na nanunuot sa kanyang mga buto. Alvaro, pakiusap. Ang anak ko. Huwag mong ilayo sa akin si Leo. Pagmamakaawa ni Isabel, ang kanyang boses ay halos malunod na sa tunog ng ulan. Lumapit siya at sinubukang hawakan ang braso ng asawa, ngunit marahas siyang itinulak nito, dahilan upang mapaupo siya sa putikan. Anak, wala kang anak dito. Hindi ko hahayaang lumaki ang anak ko sa piling ng isang babaeng walang ginawa, kundi manira ng pamilya. Sigaw ni Alvaro, habang hawak-hawak ang umiiyak na si Leo sa loob ng bahay. Ang iyak ng bata ay tila isang punyal na humihiwa sa puso ni Isabel. Ang bawat "Mama, Mama" na lumalabas sa bibig ng munting bata ay tila isang panawagan ng saklolo na hindi niya magawang tugunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkalugmok, hindi napansin ni Alvaro ang pagdating ng isang sasakyang de lisensya. Mula sa loob nito ay lumabas ang ilang mga pulis. Kasunod si Gabriel na may hawak na isang asul na folder. Ang tindig ni Gabriel ay tila isang matatag na kuta na hindi matitinag ng bagyo. Bitawan mo ang bata, Mr. Santiago. Ang malamig at autoritatibong boses ni Gabriel ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Anong ginagawa niyo rito? Ito ay usaping pamilya. Bulyaw ni Alvaro, bagaman bakas ang kaba sa kanyang mga mata nang makita ang mga unipormadong lalaki. Ito ay usaping legal na ngayon, sagot ni Gabriel habang iniabot ang mga papeles sa punong pulis. Hawak namin ang isang Temporary Protection Order o TPO mula sa korte. Batay sa mga ebidensya ng pang-aabusong emosyonal, ekonomiko at pisikal na dinanas ni Isabel, kasama na ang banta sa kaligtasan ng bata. Ang korte ay nag-uutos na ibalik si Leo sa kanyang ina ngayon din. Nagtangka pang lumaban si Alvaro, ngunit ang presensya ng mga pulis ay sapat na upang mapatahimik ang kanyang kayabangan. Napilitan siyang bitawan ng bata. Sa isang mabilis na galaw, tumakbo si Leo patungo kay Isabel. Ang mahigpit na yakap ng mag-ina sa gitna ng ulan ay tila isang tagpo ng muling pagkabuhay mula sa mga abo ng pighati. Dahan-dahang tumayo si Isabel, bitbit ang kanyang anak. Tumingin siya kay Alvaro at kay Clara na nakadungaw sa bintana. Ang mga mukha nila ay puno ng gulat at poot. Hindi na yumuko si Isabel. Ang kanyang mga mata
ay nag-aapoy sa isang uri ng liwanag na hindi kailanman mapapatay ng kahit anong ulan. Ang bahay na ito ay naging kulungan ko sa loob ng 10 taon, Alvaro. Ngunit sa gabing ito, ang pinto na isinara mo sa harap ko ay ang pintong magdadala sa akin sa aking kalayaan. Ang deklarasyon ni Isabel, ang kanyang boses ay matatag at puno ng dignidad. Inakay ni Gabriel si Isabel patungo sa sasakyan. Bago siya pumasok, lumingon si Isabel sa lumang mansyon ng kanyang ama. Ang bawat sulok nito ay puno ng mga alaala ng pait, ngunit alam niya na hindi pa ito ang dulo. Ito lamang ang simula ng kanyang pagbawi sa lahat ng ninakaw sa kanya. Paano magbabago ang kapalaran ng isang babaeng itinapon sa putikan kapag ang bawat patak ng ulan ay naging saksi sa kanyang panunumpa na hinding-hindi na muling luluha para sa mga taong hindi karapat-dapat? Habang papalayo ang sasakyan, ang tunog ng sirena ng pulis ay tila isang himig ng tagumpay na dahan-dahang lumalayo. Iniiwan ang mga ahas sa loob ng kanilang sariling lungga, habang si Isabel ay patungo sa isang bagong umaga na punong-puno ng pag-asa. Ang katahimikan ay hindi palaging tanda ng kapayapaan. Minsan ito ay ang pagkakataon ng puso na magsimulang maghilom mula sa mga sugat na hindi nakikita. Ang maliit na unit ng apartment na inihanda ni Gabriel ay tila isang kuta ng kaligtasan sa gitna ng magulong mundo ni Isabel. Malayo sa marangyang mansyon na puno ng panlalait, ang amoy ng bagong ligo na si Leo at ang bango ng bawang na iginigisa sa kusina ay nagbigay kay Isabel ng isang uri ng ginhawa na matagal na niyang kinalimutan. Ang bawat sulok ng silid ay payak, ngunit bawat gamit ay tila maingat na pinili upang magbigay ng init sa kanyang nanlalamig na pagkatao. Sa kusina, nakita ni Isabel si Gabriel na abalang nagluluto. Ang seryosong mukha ng abogado ay lumalambot sa tuwing titingin ito sa direksyon ng mag-ina. Hindi ito kasing sarap ng luto mo, Isa, pero sinigang na baka ito. Alam kong kailangan nyo ng lakas pagkatapos ng lahat ng nangyari. Mahinang sabi ni Gabriel habang inilalapag ang umuusok na mangkok sa mesa. Salamat, Gabriel. Hindi ko alam kung paano kita mababayaran sa lahat ng ito. Bulong ni Isabel. Pakiramdam niya ay may malaking bato na nakadagan sa kanyang dibdib. Ang hiya at ang pasasalamat ay naghahalo sa kanyang lalamunan. Lumapit si Gabriel at kinuha ang dahan-dahang nanginginig na kamay ni Isabel. Napansin niya ang paso sa kanyang palad na bahagyang namumula pa rin. Sa halip na magsalita ng marami, kinuha ni Gabriel ang isang maliit na first aid kit. Maingat niyang nilinis ang sugat ni Isabel. Ang kanyang mga galaw ay tila humihihingi ng pahintulot sa bawat haplos. Hindi mo kailangang mag-isip ng pambayad. Ang makita kang ligtas at ang makitang mahimbing na natutulog si Leo, sapat na iyon sa akin. Sabi ni Gabriel habang idinidikit ang isang makulay na band-aid na may disenyo ng superhero. Ang band-aid na kinuha niya mula sa mga gamit ni Leo. Ang munting kilos na ito ay nagpatawa ng bahagya kay Isabel sa gitna ng kanyang pighati. Ang init mula sa mga kamay ni Gabriel ay dahan-dahang pumatay sa lamig na namamalagi sa puso ni Isabel. Sa sandaling iyon, ang tensyon ng slow burn na ugnayan nila ay tila isang banayad na kompas ng musika sa gitna ng katahimikan. Pagkatapos kumain, dinala ni Isabel ang kanyang anak sa silid. Habang pinagmamasdan ang mapayapang mukha ng bata, isang matinding bugso ng emosyon ang humampas sa kanya. Ang lahat ng serya ng pagtitiis, ang mga gabing umiiyak siya ng tahimik sa kusina, at ang 10 taon ng pagiging martir ay biglang naglandas sa kanyang mga pisngi. Ginalaw niya ang kanyang mga balikat, tila itinatapon ang bigat ng 1,000 kadena. Sa unang pagkakataon, hindi siya umiiyak dahil sa sakit, kundi dahil sa paglaya. Naglakad si Isabel patungo sa harap ng salamin. Pinagmasdan niya ang kanyang mahabang buhok. Ang buhok na paborito ni Alvaro.
dahil ito ang simbolo ng kanyang pagiging tradisyonal at sunod-sunuran na asawa. Kinuha niya ang isang matalim na gunting mula sa drawer. Ang tunog ng paghiwa ng metal sa bawat hibla ng kanyang buhok ay tila isang deklarasyon ng digmaan. Ang mga luma at mahabang hibla ay unti-unting nahuhulog sa sahig, gaya ng paghulog ng kanyang mga luma at mahinang paniniwala. Nang matapos siya, ang babaeng nasa salamin ay hindi na ang Isabel na palamunin. Ang kanyang buhok ay maikli na ngayon hanggang balikat na nagbigay diin sa kanyang matatapang na mata at matatag na panga. Ito ang mukha ng isang babaeng handang bawiin ang lahat. Ngunit ang katahimikan ng gabi ay bumasag nang biglang mag-vibrate ang telepono ni Isabel sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero ang lumitaw sa screen. "Huwag mong isiping ligtas ka na, Isabel. Ang La Esperanza ay sa akin at sisiguraduhin kong sa susunod na pagkakataon, wala ka ng anak na babalikan." Kasunod ng mensahe ay ang isang larawan ni Mang Tomas, ang matandang katiwala ng kanyang ama, na nakagapos sa loob ng isang madilim na bodega ng suwong. Ang panginginig ng kamay ni Isabel ay bumalik, ngunit hindi ito dahil sa takot. Ito ay dahil sa isang nag-aapoy na puot. "Gagamitin mo ang mga taong mahal ko, Alvaro. Iyan ang pinakamalaking pagkakamaling ginawa mo," bulong ni Isabel sa hangin, habang ang anino niya sa pader ay tila naging isang dambuhala na handang lumamon sa sinumang manakit sa kanyang pamilya. Sapat na ba ang tapang ni Isabel upang harapin ang huling patibong ng may asawa? O muli siyang luluhod sa harap ng panganib upang iligtas ang mga taong tapat sa kanyang ama? Nanatili siyang nakatayo sa tapat ng bintana, nakatingin sa malayo, kung saan ang mga ilaw ng lungsod ay tila mga nagbabagang uling. Naghihintay sa kanyang huling hakbang patungo sa katarungan. Ang bawat tahi sa telang pinya na hawak ni Isabel ay tila mga bakas ng bawat patak ng pawis at pagsisikap ng kanyang ama. Sa gitna ng tahimik na silid ng apartment, tanging ang mahinang paghinga ni Leo ang naririnig habang pinagmamasdan ni Isabel ang pulang barong na maingat na inilatag sa ibabaw ng higaan. Ito ang kanyang baluti. Ito ang kasuotang magsasabi sa buong mundo na ang anak ni Roberto Santiago ay hindi kailanman susuko. "Handa ka na ba, Isa?" Ang boses ni Gabriel ay malambot, tila isang haplos na nagpapakalma sa mabilis na pintig ng puso ni Isabel. Nakatayo ang abogado sa may pintuan, bit-bit ang isang maliit na kahon na pilus. Sa bawat hakbang niya papalapit, nararamdaman ni Isabel ang isang uri ng seguridad na hindi niya naranasan sa loob ng 10 taon. Walang halong takot, walang halong pag-aalinlangan. Dahan-dahang binuksan ni Gabriel ang kahon. Doon sa ilalim ng liwanag ng lampara, kuminang ang isang gintong tram kaitok o hair clip na may hugis ng bulaklak ng sampagita. Ito ang kaisa-isang alahas na naiwan mula sa kanyang ina. Ang hiyas na ninakaw ni Clara nung gabing pinalaya siya sa mansyon. Nakuha ito ni Mang Tomas bago siya tuluyang itago ng mga tauhan ni Alvaro. "Gusto niyang isuot mo ito sa gabing ito," bulong ni Gabriel. Lumapit ang lalaki sa likuran ni Isabel. Ramdam niya ang init ng katawan nito, ang bango ng malinis na sabon at kape na tila nagbibigay sa kanya ng lakas. Maingat na itinaas ni Gabriel ang ilang hibla ng maikling buhok ni Isabel at dahan-dahang ikinabit ang hair clip. Ang pagdampi ng mga daliri ni Gabriel sa kanyang anit ay nagdulot ng isang kakaibang kilabot. Isang matamis na kuryenteng nagparamdam sa kanya na siya ay muling nabubuhay bilang isang babaeng pinahahalagahan. Hindi ka lang babalik doon para bawiin ang kumpanya, Isa. Babalik ka para kunin ang dangal na matagal na nilang tinatapak-tapakan, sabi ni Gabriel habang nakatingin sa refleksyon ni Isabel sa salamin. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang tahimik na tipan ng dalawang kaluluwang handang lumaban hanggang sa huli. Samantala, sa loob ng marangyang bulwagan ng La Esperanza,
Ang paligid ay puno na ng ingay ng mga sikat na tao at ang tunog ng mga kubyertos na tumatama sa mga mamahaling plato. Nakatayo si Alvaro sa gitna ng entablado, nakasuot ng itim na tuxedo, habang sa tabi niya ay si Clara na tila isang reyna sa kanyang kumikinang na gown. Ang bawat tawa nila ay puno ng kayabangan. Ang bawat pakikipagkamay sa mga dayuhang negosyante ay tila isang selebrasyon ng kanilang pagnanakaw. Siguraduhin mong walang makakapasok na kahit sinong hindi imbitado, lalo na ang baliw kong asawa. Bulong ni Alvaro sa kanyang security guard. Ang kanyang mukha ay may bakas ng nangisi, kampanteng-kampante na wala nang magagawa si Isabel. Sa sandaling mapirmahan ang kontratang ito, sa atin na ang lahat. Wala nang Santiago na hahadlang sa atin. Humagikhik si Clara at mas lalong kumapit sa braso ni Alvaro. Huwag kang mag-alala, Daddy. Siguradong nasa kalsada na yon ngayon, namamalimos ng awa. Hindi na niya kayang tumingin sa atin ng diretsyo. Ang tunog ng pag-uumpugan ng kanilang mga baso ng alak ay tila isang masakit na musika ng pagtataksil na umaalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Nagsimula ang programa. Ang MC ay masayang tinawag si Alvaro upang simulan ang seremonya ng pagpirma. Ang pluma ay nasa ibabaw na ng mesa. Naghihintay na lamang ng tinta upang tuluyang mailibing ang pangarap ng ama ni Isabel. Ngunit bago pa man madampi ang dulo ng panulat sa papel, ang malalaking pintuan sa dulo ng bulwagan ay biglang bumukas ng may malakas na puwersa. Ang lahat ng pag-uusap ay huminto. Ang tunog ng mga violin ay tila naputol sa gitna ng isang nota. Isang babae ang pumasok. Ang bawat hakbang ng kanyang pulang sapatos sa marmol na sahig ay lumilikha ng isang matatag at nakabibinging tunog. Ang kanyang pulang barong ay tila nag-aapoy sa ilalim ng mga chandelier. Ang gintong sampagita sa kanyang buhok ay kumikislap, tila isang simbolo ng kanyang muling pagsilang. Sa likuran niya ay si Gabriel, na tila isang kuta ng katarungan. Nanlaki ang mga mata ni Alvaro. Ang pen na hawak niya ay dahan-dahang nabitiwan, lumikha ng isang mahinang tunog sa sahig. Si Clara ay napabitaw sa kanyang baso, na nagresulta sa pagkabasag ng kristal at pagkalat ng pulang alak sa kanyang puting gown. Tila isang mantsa ng dugo na hindi na mabubura. Ang anibersaryong ito ay hindi para sa iyo, Alvaro. Ito ay para sa pagbabalik ng tunay na nagmamay-ari ng La Esperanza. Ang boses ni Isabel ay umalingaw-ngaw, puno ng kapangyarihan at puot na 10 taong kinimkim. Lahat ng mga kamera ay lumingon sa kanya. Ang lahat ng flash ay nagliwanag sa kanyang mukha. Isabel, ang babaeng itinuring nilang basahan, ay nakatayo ngayon sa gitna ng bulwagan bilang ang nag-iisang Santiago na magtatapos sa kanilang kasakiman. Paano tatakasan ni Alvaro ang katotohanang ang babaeng inakala niyang patay na ang pagkatao ang siyang hahatak sa kanya pababa sa impyernong siya rin ang gumawa? Nanatiling nakatayo si Isabel sa gitna ng pasilyo. Ang kanyang tingin ay nakapako kay Alvaro. Isang tingin na hudyat ng simula ng isang bagyong walang sinumang makakaligtas. Walang sinumang kumibo sa loob ng malaking bulwagan. Tila ba ang lahat ay naging mga estatwang bato sa gitna ng malamig na bugso ng aircon. Ang bawat mata ay nakatuon sa babaeng nakatayo sa dulo ng pasilyo, isang anyo na tila hinalaw mula sa mga pahina ng kasaysayan ng La Esperanza, ngunit may taglay na apoy na hindi kailanman nakita noon. Dahan-dahang naglakad si Isabel patungo sa entablado. Ang tunog ng kanyang bawat hakbang sa makintab na marmol ay tila isang ritual ng pagbawi sa bawat luhang pumatak sa sahig ng mansyong naging kulungan niya. Sa kanyang tabi, ang presensya ni Gabriel ay tila isang matatag na pader. Ang anino nito ay nagbibigay ng proteksyon na hindi kailanman ibinigay ni Alvaro. Anong ginagawa mo rito, Isabel? Ang boses ni Alvaro ay nanginginig, hindi dahil sa galit,
kundi dahil sa matinding takot na unti-unting lumalamon sa kanyang pagkatao. You are not supposed to be here. Guards! Bakit niyo hinayaang makapasok ang babaeng ito? Ipalabas siya. She's mentally unstable. Hindi niyo ba nakikita? Isang mapait na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Isabel habang tinitingnan ang kanyang asawa. Unstable, Alvaro? O baka naman natatakot ka lang na makita ng mga tao ang tunay na mukha ng demonyong pinakasalan ko? Lumingon si Isabel sa mga panauhin, mga taong matagal na ring naging saksi sa kanyang pananahimik. Ang anibersaryong ito ay isang malaking kasinungalingan. Ang kumpanyang ito, ang La Esperanza na itinayo ng aking ama, ay hindi para ibenta sa mga dayuhan upang bayaran ang mga utang ng isang lalaking walang ginawa, kundi magnakaw at magtaksil. Sinungaling ka! Sigaw ni Clara, na ngayon ay tumatakbo patungo sa gitna. Ang kanyang gown ay may mantsa pa rin ng alak na tila isang simbolo ng kanyang maduming budhi. Alvaro, huwag kang makinig sa kanya. Isang palamunin lang siya. Wala siya nang alam sa negosyo. Security! Ilabas niyo ang baliw na yan. Sa isang mabilis na kilos, iniabot ni Gabriel kay Isabel ang isang maliit na remote control. Sa likurang bahagi ng entablado, ang malaking screen na dapat sana ay magpapakita ng mga tagumpay ni Alvaro ay biglang nagbago. Narinig ang mahinang tunog ng static bago pumailan lang ang isang boses na nagpatayo sa balahibo ng lahat ng naroon. Mamatay ka na, matanda. Hindi mo na kailangan ang mga gamot na ito. Sa akin na ang La Esperanza at sa akin na rin ang asawa mo. Ito ang boses ni Alvaro, malinaw at talamak, mula sa gabi ng kamatayan ng ama ni Isabel. Ang bawat salita ay tila isang malakas na dagok na tumama sa bawat sulok ng bulwagan. Ang mga panauhin ay nagsimulang magbulungan. Ang kanilang mga mukha ay puno ng pangingilabot at puot. Ang tunog ng mabilis na pagsinghap ng mga tao ay tila isang hangin na nagpabagsak sa tore ng mga kasinungalingan ni Alvaro. Hindi totoo yan! It's a deepfake! Inimbento lang nila yan! Sigaw ni Alvaro, ang kanyang pawis ay dumadaloy na sa kanyang noo. Binubura ang kanyang maskara ng pagiging matagumpay na negosyante. Isabel, itigil mo ito. Mag-usap tayo sa bahay. Wala na tayong pag-uusapan, Alvaro. Malamig na sagot ni Isabel. Dahil sa sandaling ito, ang bawat dokumentong pinirmahan mo, gamit ang nakaw na kapangyarihan, ay wala ng bisa. Hawak ko ang kopya ng orihinal na testamento at kasama ko ang 30% ng mga artesano na ikaw mismo ang nagtanggal, mga taong tapat sa tatay ko at may-ari ng mga share na hindi mo kailanman makukuha. Lumapit si Gabriel sa tabi ni Isabel at dahan-dahang ipinatong ang kanyang kamay sa likod nito. Ang munting haplos na yon ay nagbigay kay Isabel ng sapat na init upang hindi siya mabuwal sa gitna ng matinding emosyon. Tapos na ang laro mo, Mr. Santiago. Ang mga pulis ay nasa labas na, naghihintay para sa iyong paliwanag tungkol sa pag-aabuso, pagnanakaw, at ang misteryosong pagkamatay ni Roberto Santiago. Nang makita ni Clara na wala na silang kawala, bigla siyang lumapit kay Isabel at sinubukang sampalin ito. Papatayin kita, Isabel! Sinira mo ang buhay ko! Ngunit bago pa man dumampi ang kamay ni Clara, mabilis itong nasalo ni Isabel. Ang kanyang hawak sa pulso ni Clara ay kasing tigas ng bakal. Hindi ko sinira ang buhay mo, Clara. Ibinigay ko lang sa iyo ang katarungang matagal mo nang hinihingi sa pamamagitan ng iyong sariling kasamaan. Dahan-dahang binitawan ni Isabel ang kamay ni Clara at sa isang huling pagkilos ng dignidad, tinanggal niya ang gintong sampagita sa kanyang buhok at iniharap sa lahat. Ang La Esperanza ay hindi lamang isang kumpanya. Ito ay ang pag-asa ng aking ama para sa bawat pamilyang Pilipino na nagpapahalaga sa katapatan at sipag. At simula sa gabing ito, ang pag-asang iyon ay muling mabubuhay. Sa gitna ng kaguluhan, habang ang mga flash ng kamera ay tila mga kidlat na bumabalot sa kanila,
Naramdaman ni Isabel ang paglapit ng kanyang anak na si Leo. Nakarga-karga ng isa sa mga tapat na tauhan ni Mang Tomas, ang yakap ng kanyang anak, ang huling piraso ng kanyang tagumpay. Paano mo haharapin ang iyong bukas, Alvaro, kapag ang tanging natitira sa iyo ay ang rehas ng kulungan at ang sumpa ng mga taong pinagtaksilan mo? Nanatili si Isabel sa entablado, nakatingala at humihinga ng malalim, habang ang tunog ng papalapit na sirena sa labas ay tila isang himig ng paglaya para sa kanyang kaluluwa. Hindi lahat ng sugat ay naghihilom sa pamamagitan ng pagpapatawad. Minsan, ang katarungan ang tanging gamot sa pusong dinurog ng pagtataksil. Ang katahimikan sa loob ng malaking bulwagan ay tila isang mabigat na kumot na bumalot sa bawat panauhin habang pinapanood nila ang pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Sa gitna ng entablado, si Alvaro ay tila isang basang sisiw na nawalan ng boses. Ang kanyang mga mata ay palipat-lipat kay Isabel at sa mga pulis na dahan-dahang lumalapit. Ang bawat hakbang ng mga awtoridad sa makintab na sahig ay tila tunog ng hatol ng tadhana na hindi na niya matatakasan. Alvaro Santiago, inaaresto ka namin sa kasong pagnanakaw, falsification of public documents, at ang muling pagbubukas ng investigasyon sa pagkamatay ni Roberto Santiago base sa mga bagong ebidensya. Ang boses ng pulis ay malamig at walang emosyon. Tila isang bakal na humahampas sa mukha ni Alvaro. Hindi maaari. Baka na lang ito ng baliw kong asawa. Isabel, sabihin mo sa kanila na nagbibiro ka lang. Ang pagsusumamo ni Alvaro. Sa isang desperadong kilos, sinubukan niyang lumapit kay Isabel, ngunit mabilis siyang hinarang ni Gabriel. Ang hawak ni Gabriel sa balikat ni Alvaro ay mahigpit. Isang paalala na wala na itong kapangyarihan sa silid na yon. Patawad, Alvaro, pero tapos na ang oras ng iyong mga dula-dulaan. Ang bawat luhang pumatak sa akin ay naging semento ng kulungang paglalagyan mo. Ang tugon ni Isabel, ang kanyang boses ay hindi nanginginig, bagkus ay puno ng isang mapait na kapayapaan. Nang maramdaman ni Clara ang panganib, sinubukan niyang maglakad nang dahan-dahan patungo sa likurang bahagi ng bulwagan. Inayos niya ang kanyang gown, pilit na itinatago ang takot sa likod ng kanyang pekeng ganda. Ngunit bago pa man siya makalayo, isang babaeng pulis ang humarang sa kanya. Kasama ka rin, Clara Reyes, bilang accessory sa mga krimen ni Alvaro at sa panloloko sa kumpanya, sabi ng pulis. Anong ako? Wala akong alam. Si Alvaro ang nag-utos ng lahat. Ginamit niya lang ako. Ang sigaw ni Clara, ang kanyang katapatan ay naglaho nang parang usok sa harap ng panganib. Ang ahas ay nagsimula nang tuklawin ang sarili nitong kasabwat. Ang tunog ng pag-aaway ng dalawang taksil ay tila isang masangsang na musika sa tenga ni Isabel, isang asul na karma na sadyang nakalaan para sa kanila. Dahan-dahang itinuon ni Isabel ang kanyang pansin sa kanyang biyenan na si Doña Mercedes na ngayon ay nakaupo sa isang silya, maputla at hindi makapagsalita. Ang kayabangan ng matanda ay tila natunaw na parang kandila sa init ng katotohanan. Mama, sana ay naging sapat ang yaman na kinuha niyo sa amin para pawiin ang gutom ng inyong kasakiman. Ngunit sa gabing ito, kahit ang pangalan niyo ay wala ng halaga. Ang huling salita ni Isabel para sa matanda bago siya tumalikod. Habang hinihila ng mga pulis si Alvaro palabas, ang tunog ng bakal na sumasara sa kanyang mga pulso ay tila isang huling nota ng isang malungkot na simponya. Nagwala si Alvaro, sumisigaw ng mga pangalan, nagmamakaawa, ngunit walang sino man sa mga dati niyang kaibigan ang nag-angat ng tingin. Ang bawat tao sa bulwagan ay tumalikod sa kanya, gaya ng pagtalikod niya sa katotohanan sa loob ng maraming taon. Naiwan si Isabel sa gitna ng entablado, kasama si Gabriel. Ang pagod sa kanyang katawan ay nagsisimula ng maramdaman.
ngunit ang gaan sa kanyang dibdib ay hindi mapapantayan ng anumang kayamanan. Lumingon siya kay Gabriel at doon, sa gitna ng kaguluhan, nakita niya ang isang nangiti mula sa lalaking naging anino niya sa dilim. "Tapos na, Isa. Malaya ka na," mahinang sabi ni Gabriel. Kinuha nito ang panyo sa kanyang bulsa at dahan-dahang pinunasan ang isang butil ng luhang pumatak. Sa pisngi ni Isabel, isang luha ng pasasalamat, hindi na ng pighati. Inakay ni Gabriel si Isabel palabas ng bulwagan. Habang naglalakad sila, ang mga artesano at manggagawa ng La Esperanza ay dahan-dahang tumabi upang bigyan sila ng daan. Ang bawat pagyuko ng ulo ng mga manggagawa ay tila isang pagkilala sa kanilang tunay na reyna. Ang tunog ng mahihinang palakpakan na nagsimula sa isang sulok ay unti-unting lumakas, tila isang dambuhalang alon ng suporta na bumabalot sa kanya. Paglabas nila sa gusali, ang malamig na hangin ng madaling araw ay humalik sa balat ni Isabel. Ang ulan ay tumigil na, iniiwan ang kalsada na basa ngunit malinis. Tumingala si Isabel sa langit, kung saan ang mga bituin ay nagsisimula ng magtago upang bigyang daan ang pagsikat ng araw. Nanatili si Isabel sa tabi ni Gabriel habang ang tunog ng papalayo na sirena ng pulis ay tila isang himig na nagtatapos sa isang madilim na kabanata ng kanyang buhay. Ngunit sa kabila ng tagumpay, may isang huling bagay pa siyang kailangang gawin, ang harapin ang mga abo ng kanyang nakaraan upang tuluyang makapagsimula ng bago. Ano ang matatagpuan ni Isabel sa loob ng mansyong dati ay kulungan, ngayong wala na ang mga rehas na gawa sa kasinungalingan. Ang katahimikan sa paligid ay tila isang imbitasyon para sa isang bagong simula, habang ang hawak ni Gabriel sa kanyang kamay ay tila isang pangako na sa susunod na paglalakbay, hindi na siya maglalakad ng mag-isa. Ang bawat abo ng kahapon ay hindi tanda ng pagkatalo, kundi pataba sa lupang pagsisibulan ng isang bagong umaga. Malamig at tahimik ang mansyon nang muling tumapak si Isabel sa loob nito. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi na siya ang aninong nagtatago sa sulok, kundi ang nag-iisang liwanag na nagbibigay buhay sa bawat silid. Ang bango ng sampagwita ay muling humahalimuyak sa pasilyo, nilalabanan ang amoy ng luma at maduming alaala na iniwan ni na Alvaro at Clara. Ang bawat hakbang ni Isabel sa marmol na sahig ay tila isang paglilinis sa bawat sulok na dinungisan ng kasakiman. Sa loob ng selda ng kulungan ng lungsod, nakaupo si Alvaro sa isang sulok. Ang kanyang tuksido na dati ay simbolo ng kapangyarihan ay gusot-gusot na at puno ng dumi. Ang tunog ng bakal na rehas na bumubukas sa tuwing may rasyon ng pagkain ay tila isang malupit na paalala ng kanyang bagong realidad. Wala na ang mga taong sumisipsip sa kanyang yaman. Wala na ang mga pekeng kaibigang nakikipag-inuman sa kanya. Ang tanging kasama niya ay ang mga anino ng kanyang mga kasalanan na tila bumubulong sa dilim. Si Clara naman ay natagpuan ng kanyang sarili sa isang mas masakit na kalagayan. Matapos mabulgar ang kanyang mga panloloko at ang pagtalikod sa kanya ni Alvaro, wala siyang ibang napuntahan kundi ang barong-barong sa gilid ng riles na matagal na niyang kinalimutan. Ang kanyang gown na dati ay kumikinang ay tila basahan na lamang na nakasampay sa isang bakod. Ang bawat sulyap ng mga tao sa kanya ay puno ng pangungutya. Ang reynang naging pulubi sa loob lamang ng isang gabi. Ang karma ay hindi naging madamot sa pagbibigay ng kaparusahan sa kanyang trayerdor na pinsan. Sa kabilang dako, ang bulwagan ng La Esperanza ay muling binuksan para sa isang mahalagang pagpupulong. Nakatayo si Isabel sa harap ng mga artesano. Ang kanyang maikling buhok ay nagbibigay sa kanya ng isang imahe ng awtoridad at pag-asa. Hindi ko kayo ituturing na mga trabahante lamang. Ang pahayag ni Isabel, ang kanyang boses ay malinaw at puno ng katapatan. Kayo ang mga kamay na bumuo sa pangarap ng aking ama. Simula sa araw na ito,
Ang bawat tahi at bawat borda ay magiging simbolo ng ating pagbangon. Ang La Esperanza ay muling magiging tahanan para sa lahat. Pagkatapos ng pulong, iniabot ni Gabriel kay Isabel ang isang asul na folder. Nilagdaan na ng huwes ang iyong petition para sa annulment at ang ganap na pagbawi sa lahat ng ari-arian. Malaya ka na, isa. Wala nang anumang tanikala ang nag-uugnay sa iyo sa lalaking iyon. Hinawakan ni Isabel ang papel. Ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang hinahaplos ang selyo ng korte. Isang matinding buntong hininga ang kumawala sa kanyang mga labi. Isang buntong hininga na nagtataglay ng 10 taon ng pagtitiis at 1 segundo ng ganap na kalayaan. Ang tunog ng kanyang paghinga ay tila isang himig ng tagumpay na narinig ng langit. Salamat, Gabriel. Kung hindi dahil sa iyo, baka hanggang ngayon ay nakakulong pa rin ako sa dilim. Bulong ni Isabel habang nakatingin sa lalaking nanatili sa kanyang tabi. Nandito lang ako, isa, gaya ng pangako ko, sagot ni Gabriel. Ang kanyang haplos sa balikat ni Isabel ay hindi na puno ng tensyon, kundi ng isang payapang pagmamahal na handang maghintay. Pinanood ni Isabel ang kanyang anak na si Leo na masayang naglalaro sa hardin ng mansyon kasama si Mang Tomas. Ang tawa ng bata ay tila isang musika na nagpapagaling sa bawat sugat ng nakaraan. Ang araw ay unti-unti nang lumulubog. Nagbibigay ng kulay ginto sa buong paligid. Isang gintong hindi galing sa yaman, kundi galing sa katarungan at pag-asa. Ang bawat luhang pumatak noon ay naging ginto na ngayon sa puso ni Isabel. Hindi na siya ang martir na asawa, siya na ang reyna ng sarili niyang tadhana. Ano ang huling salitang sasabihin mo sa iyong ama, Isabel, ngayong ang kanyang pangarap ay muling nabubuhay sa ilalim ng iyong pangangalaga? Nanatili si Isabel na nakatingin sa langit, habang ang bawat hibla ng kanyang bagong buhay ay dahan-dahang tinatahi ng pag-asa, katarungan, at isang pag-ibig na tunay na naghihintay. Ang bawat takip silim ay hindi hudyat ng pagtatapos, kundi isang pangako ng mas maliwanag na bukas para sa pusong marunong maghintay at lumaban. 1 taon ang mabilis na lumipas mula nang gumuho ang mga pader ng kasinungalingan sa buhay ni Isabel. Sa ilalim ng malalaking puno ng nara, sa puntod ng kanyang ama, nakatayo si Isabel habang hinahaplos ang malamig na marmol ng lapida. Ang bango ng sariwang puting bulaklak na kanyang inialay ay humahalubilo sa amoy ng basang lupa matapos ang isang maikling ambon. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakabingi, kundi puno ng isang payapang himig na nagmumula sa kanyang kalooban. Papa, malaya na tayo, bulong ni Isabel. Ang kanyang boses ay hindi na nanginginig sa pait. Ang La Esperanza ay muling humihinga. Ang bawat tahi ng aming mga artesano ay muli nang kinikilala, hindi dahil sa pangalan, kundi dahil sa katapatan ng aming gawa. Dito sa harap ng kanyang ama, nahanap ni Isabel ang sagot sa unang tanong ng kanyang puso. Napatawad na ba niya? Hindi niya pinatawad ang krimen ni Alvaro dahil ang katarungan ay hindi nakikipag-areglo sa kasamaan. Ngunit pinatawad na ni Isabel ang kanyang sarili, ang kanyang pagiging martir, ang kanyang pagkabulag sa ngalan ng pag-ibig at ang kanyang mga pagkukulang. Ang pagpapatawad sa sarili ang naging susi upang tuluyan niyang mabitawan ang tanikala ng nakaraan. Pagbalik niya sa mansyon, na ngayon ay nagsisilbi na ring center para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso, nasa lubong niya ang masayang tawa ni Leo. Ang bata ay masigla na, tumatakbo sa malawak na damuhan kasama si Mang Tomas. Ang bawat hakbang ng kanyang anak ay tila isang patunay na ang buhay ay laging may paraan upang bumangon mula sa pagkakalugmok. Sa beranda ng bahay, naghihintay si Gabriel. Nakasandal ito sa haligi habang nakatingin sa malayo, bitbit ang 2 tasa ng mainit na kape. Ang usok mula sa tasa ay dahan-dahang sumasama sa ihip ng hangin. Nang mapansin ni Gabriel ang pagdating ni Isabel, isang malambot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi.
Isang ngiti na naging sandigan ni Isabel sa pinakamididilim na yugto ng kanyang buhay. Maayos ba ang pagbisita mo kay Don Roberto? Tanong ni Gabriel nang makalapit si Isabel. Oh, Gabriel, pakiramdam ko ay nakangiti siya sa atin ngayon. Tugon ni Isabel. Dahan-dahan niyang kinuha ang tasa mula sa kamay ni Gabriel. Ang sandaling nagdikit ang kanilang mga daliri ay nagdulot ng isang pamilyar na init sa kanyang dibdib. Hindi na ito ang kilig ng isang dalaga, kundi ang malalim na koneksyon ng dalawang taong naghilom sa isa't isa. Isa, alam mong hindi ako titigil sa pagsuporta sa iyo, mahinang sabi ni Gabriel. Ibinaba nito ang kanyang tasa at dahan-dahang kinuha ang kamay ni Isabel. Sa ilalim ng nagbabagong kulay ng langit, dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang mukha at idinampi ang isang banal na halik sa noo ni Isabel. Isang halik na puno ng paggalang, pangako, at pag-asa. Magkasama nating tatahiin ang susunod na kabanata ng buhay mo. Napapikit si Isabel. Nilalasap ang bawat segundo ng kapayapaang ito. Nahanap na niya ang kanyang katahimikan. Nahanap na niya ang kanyang lakas. At higit sa lahat, nahanap na niya ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Isang pag-ibig na hindi nakakasakal, hindi nagnanakaw, at hindi pumapatay, kundi isang pag-ibig na nagbibigay ng pakpak upang lumipad. Ang aral na iniwan ng kanyang kwento ay malinaw sa bawat hibla ng kanyang buhay. Ang pagiging mabuting babae ay hindi nasusukat sa haba ng iyong pagtitiis sa maling tao, kundi sa tapang mong tumayo at bawiin ang iyong dangal para sa iyong sarili at sa iyong pamilya. Ang bawat luha ay may halaga, at kapag hinaluan ito ng pananalig at katarungan, ito ay nagiging ginto na hindi kailanman maglalaho. Habang ang araw ay tuluyang lumulubog, iniiwan ng langit na may kulay ng ginto at ube na natiling nakatayo sina Isabel at Gabriel, magkahawak kamay na nakatingin sa abot-tanaw. Ang La Esperanza ay hindi na lamang isang pangarap ng nakaraan, kundi isang realidad ng kasalukuyan na magpapatuloy hanggang sa dulo ng panahon.